Sige, magandang gabi po sa ating lahat po. Para magsimula na po tayo sa ating um, weekly or sa masabi ba natin weekly or magsimula na tayo sa ating adult youth Bible study po ngayong gabi po. At bago po tayo magsimula ay awitin muna po natin tong opening song po. Matamis na kapayapaan. Jesus binangkan ang aking kapayapaan. Ang utang ko'y binayaran ng kanyang kamatayan.
Okay, maraming salamat po sa ating opening song po. Para po sa ating opening prayer ay tinatawagan ko po si Brother Brian po para po sa pasimulang panalangin po. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, na banal at dakila sa lahat, nagpapasalamat po kami sa oras ngayong gabi at kami muling nakapagtipon upang makinig ng inyong mga salita para sa aming online youth Bible study. Nawa po kayo ang magbigay sa amin ng magandang connection upang hindi ito maging hadlang sa aming pagtitipon. Gayon din po ay ang panahon ay kayo rin po ang magbigay sa amin ng magandang panahon upang hindi po maging hadlang sa ingay o sa kawalan ng kuryente at hindi ito makaabala sa aming pagtitipon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa amin sa gabing ito, sa anak niyong gagamitin, magtuturo sa amin ngayong gabi. Kayo po ang magbigay sa kanya ng katalinuhan upang maituro niya sa amin ang inyong mga salita. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa mga kapatid na wala ngayon dito. Ingatan niyo po sila kung nasaan man po sila. Kayo po ang gumabay sa buong gabi sa aming pagtitipon ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Brother Brian. At siguro ay hindi ko na rin po patatagalin dahil oras na rin po ay binibigay ko na po sa ating speaker po ngayong gabi, sa ating tagapagturo po ngayong gabi po ngayon. Okay pa. Okay, magandang gabi. Hindi na sinabi ni Ching kung sino yung speaker. Baka kasi merong ibang speaker. Okay, kanina ay nag-message ako sa ating GC ay ask about doon sa kung sino na yung may na kasalukuyan na in a relationship. At marahil ang iba sa atin ay ang iba sa inyo ang nasa kanyang kaisipan ay kung meron na siyang prayer partner, no? Kasi sa ating mga believer, sa ating mga tumanggap at sumampalataya sa Panginoon, hindi natin ginagamit yung worldly na mga salita o like yung boyfriend or girlfriend. Sa Christian vocabulary, mas spiritual siya, yung tinatawag na prayer partner. Sapagkat yun naman ang nararapat sa paghahanap ng life partner is kailangan talaga ng prayers. Maaring yung iba ay yun yung pumasok sa kanilang kaisipan. Pero alam nyo, ang tinutukoy ko yung in a relationship, spiritual yung aking bahagi na sinabi na yon. At ang tinutukoy ko yung pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Sa mga nagdaang pag-aaral natin, nakita natin ang isang napakalaking biyaya na tinanggap natin. Una, nakita natin yung kalagayan natin bilang isang makasalanan na tayo ay naputol ang ating ugnayan sa Diyos o ang ating relasyon sa Diyos dahil ang Diyos ay banal at tayo ay makasalanan. Subalit sa kagandahang loob ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa atin, maliwanag na yun ang dahilan bakit ang kanyang bugtong na anak na si Jesus mula doon sa langit ay bumaba rito sa lupa
sapagkat kanya itong isinugo o ito ay kanyang pinadala upang sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang bawat isa sa atin na tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay at pinangakuan tayo na anumang oras na tayo ay lilisan sa mundong ito ay tayo ay pupunta doon sa Kanyang kaharian, doon sa langit. At yun yung tinutukoy ko na relationship. At ngayong gabi ay ating pag-aaralan yung tungkol sa building a strong relationship with God. Yun yung napakahalaga, no? At isa sa mga bahagi ng pagpapaunlad o pagpapalakas ng ating relasyon sa Diyos ay yung tinatawag na communication. Kaya ang ating tema ngayon ay regarding sa communication with God builds a strong relationship. Yun ang isang napakaganda, no? At alam natin na mayroong two-way of communication. At ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi. May kinalaman sa ating pakikipag-usap sa Diyos at kung paano ang Diyos ay nakikipag-usap din siya sa bawat tunay na sumasampalataya. Una, gusto kong buksan natin kung may mga Bible tayo sa Jeremiah chapter 33. Sa Jeremiah chapter 33, at ito yung isa sa mga pinaka-text natin o pinaka-Bible verse natin, no? Jeremiah chapter 33 verse 3. At sa Jeremiah chapter 3 verse 3, ganito ang ating mababasa. Sabi rito, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo mangalaman. Kaya alam ninyo, ang mensaheng ito na dumating kay Jeremiah noong panahon na siya ay nakakulong. Kung titingnan natin sa verse 1, makikita natin ang isang katotohanan na siya ay nakakulong, no? Siya ay nandoon sa pinakalooban ng bantayan, no? At habang siya ay nakakulong, maliwanag dito, sabi niya siya ay nakakulong at siya ay nandoon sa, kumbaga para siyang nakabartolina, apat na pader ang sa kanya ay umaharang, no? At dito dumating ang mensahe ng Panginoon. Sabi sa verse 2, no? Sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa niyaon, na Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag. Panginoon ay siyang kanyang pangalan. Kaya very clear na ang habang nakakulong si Jeremiah, sapagkat una gusto kong malaman ninyo bakit siya nakulong, sapagkat sa panahon na yon ay ipinangangaral niya ang paparating na judgment ng Diyos, no, sa bayang Israel. At yun ang dahilan kung bakit siya ay nakulong. Pero ang maganda rito, ang mensahe ng Diyos sa kanya, ng Panginoon, no, na ang sabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng
sabi rito, ng mga dakilang bagay at mahirap na hindi mo nalalaman. Napakaganda ng mensahe ng Panginoong Diyos at ito yung katotohanan na ang Diyos ay maliwanag na sinasabi rito na gusto niya na magkaroon sila ng communication ni Jeremiah. Sabi niya, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Kaya alam ninyo, napakahalaga ng pananalangin at ito actually yung word na call dito, ang ibig sabihin ay cried out, no? Yung sa Hebrew ay yung meaning niya is cried out. Tapos yung answer, anaw, no? Anaw sa Hebrew, ang ibig sabihin ay to become attentive, no? Yun ang gusto ng Diyos. Yun ang pakahulugan nito na parang sinasabi niya, mag-usap tayo. In a simplest way, yun yung message ng Diyos kay Jeremiah. At maganda, meron tayong tatlo na makikita nga rito, yung word na call to me, no? Gusto niya na marinig ka. Gusto ng Diyos na marinig niya si Jeremias. At gusto ng Diyos na tayo ay marinig niya. No? Yun yung isang katotohanan dito. Isa sa mga ninanais ng Diyos na ang bawat isa sa atin na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, sa bawat isa sa atin na ibinilang niya na mga anak, no? Yon yung relationship, doon nagsimula yung relasyon natin sa Diyos. Noong tanggapin natin si Kristo, maliwanag yan doon sa John chapter 1 verse 12. Ang sabi ron, datapwat ang lahat ng sa kanya'y tumanggap at sumampalataya, sila ay binigyan niya ng karapatang matawag na mga anak ng Diyos. Doon nagsisimula yung relasyon natin. Kaya kung tinanggap mo na ang Panginoon, you are in a relationship with God through Christ. And ito ang gustong ipaabot ng Diyos sa atin. Sa atin na mga nagkaroon ng relasyon sa Kanya. Nais niya na tayo'y marinig. He wants to hear from you. At kung minsan ganyan yung pakikipagrelasyon, gusto niya na malaman yung laman ng ating mga puso. Gusto niya tayong marinig sa mga panahon na may mga hard times tayo. At sa mga panahon na kahit na maganda ang kalagayan natin. At yun yung paglapit sa Diyos, yung tayo'y lumalapit sa panalangin sa Diyos, ito yung tunay na pagsamba. Ito yung nakalulugod. Ito yung lalo na kung may kasamang pasasalamat. Kaya ngayong gabi, ito yung gusto kong dalin na pag-aaral sa atin. At ang isa pa dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3, ang sabi ng Diyos, tumawag ka. At ang pangako niya, ang sabi niya, God says, I will answer you. No, yun. At ito, isang katotohanan na yung salitang I will answer you, meaning, ang Diyos ay interested siya sa iyo. Makikinig siya sa iyo. Actually, yun yung
Hebrew words niya, no? Yung anaw, na ang ibig sabihin is yung magkaroon siya ng attention o attentiveness to listen. And not only to listen but to answer. Yun yung ibig sabihin dito sa kanyang sinabi rito in a Hebrew word. Sometimes even our close friend, and sometimes hindi siya masyadong interesado sa mga gusto natin na i-open up sa kanila, although sometimes meron tayong mga bagay na hindi nasasabi sa mga magulang natin, o kung minsan even yung mga magulang natin pagka meron tayong sinasabi sa kanila, lalo na kung ito ay mga suliranin sa buhay natin o mga simpleng mga pangangailangan natin, kung minsan hindi tayo masyadong pinapansin dahil sila ay abala sa maraming mga bagay. Sila rin ay maraming mga bagay na iniisip. Sila ay maraming mga suliranin din na hinaharap. Kaya kung minsan, hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon. Even sa ating mga close friend. Minsan, lalo na pagkarating na sa mga problema, hindi na siya masyadong interested to listen to us. Pero ang isang napakaganda, ang ating Panginoong Diyos, nakahanda siyang makinig. Yun yung sabi niyang, I will answer you. He will listen and He will answer. Makikinig siya at siya'y sasagot. Kasi magkasama yon. How can He respond if He will not listen to us? Kaya yun sa Hebrew word, yun yung ibig niya sabihin. Ang Diyos, parang sinasabi niya kay Jeremias, magsalita ka. Kausapin mo ako. At makikinig ako. Tutulungan kita. At yun ang gusto ng Diyos. Yun ang prayer. At ang sabi pa rito sa Jeremiah 33:3, anong sabi niya? Sabi niya, God says that He will tell you great and unsearchable thing you do not know. Pinapakita rito na ang Diyos ay walang hanggan ang kanyang pagkaunawa. Ibig sabihin nito, yung kanyang wisdom and understanding is finite, walang hanggan. Ibig sabihin nito na nauunawaan kanya. Ibig sabihin nito, ang lahat ng bagay ay alam niya. Ang lahat ng bagay ay may solusyon sa kanya. Yun ang ibig niya sabihin dito. Parang sinasabi niya na, alam ko ang lahat. Kasi minsan tayo, very limited yung nakikita natin. Pero ang Diyos, alam niya ang lahat. Alam niya yung nakaraan. Alam niya yung kasalukuyan. He knows the big picture. Sabi nga ng isang sumulat, nakikita ng Diyos ang kabuuan ng buhay natin. Pero tayo kung minsan napakaliit lang nung nakikita natin. Kaya kapag ang Diyos ang siyang nilapitan natin at hiningian natin ng tulong, sa Kanya natin ipinagtapat, tayo ay matutulungan niya. Sapagkat siya ay makapangyarihan. Ito yung sinasabi ng Diyos kay Jeremias. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon na gamitin natin
dahil tayo ay mayroong relasyon. Kaya nga sabi even ang ating Panginoong Yesus, sabi niya, no, pagka mananalangin kayo, sabihin niyo, Ama, Father, sabi niya. Kaya napakahalaga rin nito na mai-address natin yung prayer natin sa ating Diyos Ama, no? Doon sa Matthew, tingnan natin sa Matthew chapter 6. Dito sapagkat dito ay nagturo ang ating Panginoong Yesus mismo kung paano natin sisimulan yung ating pagtawag sa Kanya, yung ating pakikiusap sa Kanya, o yung pakikipag-usap natin sa Kanya. Nagturo ng pattern ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 6. Ang sabi niya, verse 9, sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit. Actually, yung pinapakita rito ng ating Panginoong Yesus, yung ating relasyon sa Diyos. Tayo sapagkat tayo ay kanyang mga anak. No? At ito yung isang mahalagang katotohanan na dapat nating maunawaan na ang Diyos ay nais niya tayong marinig. Tayong mga anak niya ay nais niya na marinig niya tayo. Tayo ay tumawag sa Kanya. Tayo ay makipag-usap sa Kanya. At isang napakaganda na bagay yan, no? Ang panalangin, makikita natin bakit mahalaga ang panalangin. Alam nyo, ang panalangin para siyang maiaalintulad natin siya sa angkla, no, ng barko. Yung angkla ng barko. Yon yung pwede nating ihalintulad ang panalangin sa angkla. Yung malaki na anchor. Pagka ang barko ay magi-stay sa isang lugar, inuhulog yon. Lalo na pagka dumarating yung bagyo, hangin, para siya ay manatili. At yan ang naidudulot ng panalangin. Ang panalangin ay nagbibigay siya ng tinatawag na inner strength. At yung puso natin ay naitutuwid sa kalooban ng Diyos. At nagkakaroon tayo ng tinatawag na divine wisdom. At itong karunungan na ito na nanggagaling sa Diyos mula sa kanyang mga salita, ito yung nagdadala ng kapayapaan sa atin during difficult moments. Kaya yun yung nais ng Diyos. Kailangan natin ang panalangin upang lumago yung ating relasyon sa Diyos. Kailangan natin yung communication with God through prayer and Word of God and His Word. Yun yung kailangan natin. Para tayong mga halaman at kailangan natin yung araw. Kaya yung panalangin para siyang nagdadala ng para tayong halaman na dinidiligan. Kung paano ang isang halaman kailangan niya ng tubig at ng araw, ganyan yung kailangan natin. Kailangan natin ang komunikasyon sa Diyos. Kailangan natin ang pagtawag, pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Sapagkat yan yung
nagpapatatag sa ating relasyon sa Diyos. Kaya yung ating pagtawag sa Diyos at yung pagsasalita ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, yan yung nagiging nourishment natin upang tayo ay mag-grow spiritually. Yun yung kahalagahan ng prayer. Nanunurture tayo, lumalakas tayo para itong angkla. Kapag ka tayo ay mapanalanginin sa kabila ng mga problema like Jeremiah, magiging matatag tayo. Kaya minsan yung prayer ay inihahalin tulad sa cellphone. Marahil lahat kayo ay may cellphone. Minsan gusto natin yung latest model ng mga cellphone. Kasi yung prayer, nagpa-function yan para siyang cellphone na naka-charge, no? Naka-connect, meron siyang connection doon sa langit. Kaya kapag ka hindi tayo nananalangin, para tayong nagdadala ng cellphone na walang charge. Siguro kayo ay mayroong mga charger. Siguro lagi niyong dala yung cellphone ninyo at laging may dala rin kayong charger. Kasi ayaw niyong naglolobat para anytime na gagamitin ninyo, may tatawagan kayo o may ite-text kayo o may i-research kayo, is merong charge yung cellphone ninyo. Ganyan yung prayer. At yan yung nagbibigay din sa atin, no, ng yung prayer ay nagbi-build ng strong relationship. At ito yung nagdadala ng kapayapaan. Sabi doon sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Sabi niya, in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request made be known unto God. No? Sabi niya, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Verse 7, sabi niya, at ang kapayapaan ng Diyos, pansinin natin, no, yung kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At ito ay isang napakaganda na nakatotohanan na ang panalangin ay nagreresulta ng kapayapaan. Ito ay command sa mga anak ng Diyos na not to worry, but to bring every worry to God through prayer, petition, and thanksgiving. At ang promise ng Diyos, ang sabi niya, in return, God promises a transcendent peace that will guard your heart and mind in Christ Jesus. No? Actually, yung salitang guard dito para daw para itong military term na para ito na mga soldier na binabantayan ng isang bayan, no, para sila ay wag matakot, wag mag-aalinlangan, sila ay maging mapayapa. At yun yung idinudulot ng prayer sa atin. Kaya very simple lang ang prayer. Napakahalaga na i-convince natin yung sarili natin sa panalangin.
paano natin mako-convince yung sarili natin na tayo ay laging tumatawag sa Panginoon, lagi tayong mananalangin? Una, ah, wag nating isipin na ang panalangin ay isang obligasyon o tinatawag na religious duty, kundi isipin mo na ang prayer ay isang simpleng pakikipag-usap sa Diyos. Sanayin mo, isipin mo na hindi ito pabigat, no? Medyo siguro minsan sa paggising natin sa umaga, parang napakabigat kung 30 minutes tayo na magpe-pray, ang dami tayong pagpe-pray, no? Isimple lang natin. Anong ibig ko sabihin simple? Maliwanag na ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At hinihintay niya tayo, gusto niya tayong marinig. Ano na ba yung sabihin natin? Ama, salamat po. Ako ay nagising. Salamat po. At mamaya papasok po ako. Gabayan mo po ako. Naway pagkaloob niyo po yung mga kailangan ko. Simple. Talk to God. O kaya pagkagising mo, meron po akong exam. Ama, salamat po. May exam po ako mamaya. Pakitulungan niyo naman po ako. Naway yung mga na-review ko po ay maalala ko po. Ganun kasimple. Kung may pangangailangan ka, naku, naubos na yung aking allowance. Ama, nawa ay provide mo ko. Very simple. Kailangan lang i-shift natin yung mindset natin. Kapag kasi inisip natin ang panalangin para siyang duty, parang obligasyon ng isang pangrelihiyon na gawain, kung minsan nahihirapan tayo na simulan ito. Isipin natin na yun yung paraan natin para makausap tayo ng Diyos at sumagot siya sa atin. Kaya isipin natin na ako, hindi ko tinataas ang sarili ko, gusto kong ihalimbawa ako. Pagka nagdadrive ako, nagpe-pray ako eh. Sa sarili ko lang. Alam ko ang Diyos Ama doon sa minsan, pagka pumupunta ako sa mga Bible study, pinagpe-pray ko. Ama, sana bigyan mong kasipagan yung mga kapatiran doon sa pupuntahan ko. Ama, sana sa pagpe-preach ko ng gospel, mayroon sanang maging maliwanag sa kanya at tumanggap sa Panginoon. Ganun lang kasimple. Minsan naman, nagpe-pray ako. Ama, sabi ko, masakit yung sumusumpong yung aking lumbar. Yung paa ko masakit. Bahala ka na sa akin, Ama. Ganun lang kasimple. Talk to God through prayer. Siguro yun yung wag nating gawing komplikado. Kaya minsan nahihirapan tayo, no? Sama natin sa daily routine natin yung pakikipag-usap sa Diyos. Tulad ng pagpaligo, pagkain natin, at kung ano-ano pa, paggawa ng mga assignment, o kung ano-ano pa, kung nagtatrabaho ka, yung pagpasok mo sa trabaho, gawin mo ito, isama mo yun sa iyong daily life. No? At unti-unti, makikita natin na matututunan natin. At 100% ang sasabihin ko sa iyo, ang Diyos ay makikinig sa iyo. Okay. Mga ilang bagay ito na gusto kong tignan natin. Ano pa yung mga bagay na pwede nating sabihin sa Diyos? Number 1, ibahagi mo yung mga pasanin mo sa Kanya. O
sabihin mo sa Kanya, bukod doon sa pasasalamat, pagpuri sa Kanya, sabihin mo yung mga pasanin mo sa Kanya. Sabi niya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, sabi niya, cast all your cares upon Him, for He will cares for you. Napakaganda nito sa English, no? Yung salitang casting. 2 beses kasi binanggit yung cast all your cares, no? Upon Him, for He will cares for you. Yung salitang cares. Una, ibigay mo raw yung alalahanin mo sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa totoo, siya'y nag-aalala sa'yo. Yun yung sabi niya na cast all your cares upon Him, for He will cares for you. Yung salitang cares. Cast all your cares. Yun yung mga alalahanin mo. Yung mga problema mo. Ang sabi niya, sapagkat, sabi niya, cast all your cares upon Him, for He will cares for you. Napakaganda. Ang Diyos ay nakahandang makinig sa iyong mga alalahanin sapagkat siya ay nag-aalala sa iyo. Sapagkat alam niya yung iyong sitwasyon, alam niya yung iyong kalagayan. Alam ng Diyos yung nangyayari kay Jeremias. Alam niya kung gaano siya nadi-discourage. Alam niya yung paghihirap niya dun sa bilangguan. Kaya ang Diyos ay nangusap sa kanya. Sapagkat ang Diyos ay nag-aalala sa kanya. At yun yung isang katotohanan sa bawat isa sa atin. Ano man ang kalagayan natin, alam ng Diyos yun. Share your burdens to God. At pangalawa, express our thanksgiving. 1 Thessalonians 5:18. Kasi iyon yung kalooban niya. No? Pasalamat tayo. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa Diyos. Sa lahat. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Kaya nga, kung pagpapasalamat, yun palang nagising tayo sa umaga, Lord, Ama, salamat po. Ganun kasimple. Yung kakain ka, meron kang almusal, Ama, salamat po. Yung ikaw ay ligtas na nakapunta sa iyong paroroonan, Ama, salamat po. Very simple yun. Pumasa ka sa exam, Ama, salamat po. Bumagsak ka sa exam, Ama, salamat pa rin po. Lahat ng bagay, pasalamatan natin. Kasi alam ko, may plano ka pa sa akin. Kaya alam ninyo, ito yung nagbibigay ng kapayapaan. Instead of, minsan kahit yung failure mo, pinapasalamatan mo, alam mo, ang Diyos, meron siyang bagay na gusto sa iyo. Meron siyang plano sa iyo. Hindi katapusan yon. Baka minsan, mas maganda pa yung plano niya sa iyo. Pasalamatan natin. Tapos, 1 John 1:9, kung may nagawa kang, halimbawa, simple lang na meron kang nakita na bagay o meron kang nasabi o kaya meron kang nagawa na alam mo, ayaw ng Diyos yun. Hingi mo ng tawad. Ama, patawad po. Sorry po. Ganoong kasimple yung prayer. Ama, sorry po. Hindi, nabigla po ako. Hindi ko po nakontrol yung sarili ko. Sorry po. Patawad po. Mahirap ba yun? Nagiging mahirap at komplikado ang pananalangin kapag mali yung set ng iyong mind. Na tila parang ang pananalangin na isang mga malalalim na salita na parang ritual o parang gawain pang reliyon. Hindi ganon. At dito, tumitibay yung iyong kaugnayan sa Panginoong Diyos. Sapagkat nakikita mo sa mga panalangin mo, siya ay nakikinig
at siya ay sumasagot. At yun ay bakit napakaalaga na convince natin yung ating sarili na kausapin ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. At dito, nag-grow yung ating relationship sa Diyos sapagkat natutuwa siya. Ninanais niya na tayo ay pakinggan niya sa ating mga panalangin. Kaya makakatiyak tayo na sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pakikipag-usap sa Diyos, sa ating pag-share ng ating mga problema, parang nagkukwento ka, Ama, medyo nahirapan ako kanina sa aking exam. Ama, nahirapan ako kanina sa aking trabaho. Ama, yung boss ko ay ganito, ganyan. Simple. Pero ito'y makakatiyak tayo na ang Diyos ay nakikinig sa atin. At ginagabayan niya tayo. Doon natin mararanasan yung kanyang paggabay. Kaya 100% ang Diyos ay nakikinig sa atin. At yun yung isa sa mga daan para mag-grow, tumibay yung ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ang kawalan ng pakikipag-usap sa Diyos, when you do not pray, no, ito yung nagdadala sa atin ng kumbaga parang magiging self-reliant ka na lang, no? Kasi parang hindi ka humihingi ng patnubay at nangyayari ay nai-stress ka, nagda-doubt ka, minsan hindi mo na alam yung gagawin mo. Kasi pagka hindi ka lumalapit sa Diyos, parang kinukuha mo in your own strength, doon ka nagkakaroon ng problema. Kasi disconnected ka. Tulad ng isang cellphone, pagka walang signal, parang pakiramdam mo ay malayo ang Diyos sa iyo. Kaya ang nangyayari, wala kang source of guidance, wala kang source of peace, no? Sapagkat yun ay galing sa Diyos. Kaya ang nangyayari, para kang tinatangay na lang ng mga hangin ng problema. At nagkakaroon tayo ng mga anxiety, uncertainty, dahil nawawala na yung connection natin sa Diyos kapag ang isang Kristiyano ay hindi mapanalanginin. Tulad ng isang nagta-travel, kung wala kang compass o wala kang map, eh parang maliligaw ka, malilito ka, hindi mo na alam ang gagawin mo. Kaya yun yung kaalagaan ng pagtawag sa Diyos, yung pananalangin sa Diyos, yung sinasabi mo yung mga problema mo, ganun lang kasimple. Nagpapasalamat ka pagka mga bagay na nararanasan mo na maganda, masaya. At higit sa lahat, inihingi mo yung patnubay ng Diyos. Sabi nga sa Proverbs chapter 3, no? Kaya ito yung mga pwede nating pagka tayo nakikipag-usap sa Diyos. We share our burdens, we express our thanksgiving, we confess our sins, we seek His guidance. Proverbs 3, 5, 6. Sabi rin kung trust in the Lord with all your heart, lean not in your own understanding. Ang sabi doon sa Proverbs 3, 5, no? Wag manalig sa inyong sarili. At yun yung nangyayari kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Nag-guide niya tayo. Hindi natin namamalayan, nag-guide niya tayo, nagiging maganda yung fellowship natin sa Diyos. Lumalakas tayo, lalo tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya 100% sabi niya kay Jeremias, call unto me and I will answer thee. Yon yung sabi niya, no?
Actually, meron pang isang verse sa Psalms, pero dito muna tayo. Focus muna tayo rito. Ang naggo-grow na communication is a two-way. Ang tanong, ang Diyos nakikinig siya sa atin. Ikaw ba ay nakikinig sa Diyos? Kasi napakahalaga rin, no? Two-way yung communication natin. Paano ba nagsasalita ang Diyos? Meron bang boses na manggagaling sa langit? Pagka ganun yung narinig mo, tumakbo ka na sapagkat hindi yun ang Diyos. Ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang Biblia. No? Kaya pagka tayo ay nagbabasa ng Biblia, yung mensahe na nakikita natin doon, yun ay mensahe ng Diyos para sa atin. At kailangan, nakahanda tayo. Sapagkat ang Diyos, ang kanyang mga salita, sabi nga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, in all unrighteousness. Ibig sabihin, ang Diyos tinuturuan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. No? Napakahalaga na meron tayong time na nagbabasa ng Bible. Mahalaga yun. Bakit? Kasi ang lahat, pansinin natin, ang lahat ng mga kasulatan, kinasiya ng Diyos, inspired by God. Ibig sabihin, hiningahan ng Diyos, breathed by God. Sa NIV, ginamit yung hindi inspired by God, breathed by God. Ibig sabihin, binigyan niya ng buhay. Binigyan niya ng buhay. Kaya, ang salita ng Diyos ay buhay. No? Sabi niya, kinasiyan. Binigyan niya ng buhay. Para ito ay mapakinabangan. Saan? Sabi niya, sa pagtuturo. Kaya, alam nyo, ang Bible ay kapag ka ito'y nauunawaan natin sa paraan na gusto ng Diyos sa atin, tinuturuan tayo ng Diyos. At ito ang layunin ng Biblia. Kaya pagka natututo tayo sa Biblia, nasasala natin yung tama sa yung mali. No? Yung for reproof. Parang nalalaman natin ano yung fake. Halimbawa, alam niyo sa central bank, nandoon yung gumagawa ng pera. Alam niyo ang pag-aaral nila para ma-refute nila yung fake money, yung maling pera. Ang ginagawa nila, hindi yung pinag-aaralan nila yung fake. Hindi yun sila nagpo-focus doon sa fake. Nagpo-focus sila doon sa totoo. Sa totoong pera. Yun yung pinag-aaralan nila ng mabuti. Nang sa ganon, pagka mayroong fake, alam nila na fake. At yan ang kainaman ng salita ng Diyos. At ang Diyos ay nangungusap sa atin, nagsasalita sa atin, nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga nung everyday, yung two-way. Actually, tinatawag ito minsan ng mga nag-aaral sa Bible, yung ating quiet time o yung devotional time natin. Kailangan meron tayong time na makinig din sa Diyos. Pagbukas natin ang Bible, tanungin natin ang Diyos, Panginoong Diyos, ano po ang gusto mo sa akin? Baka mayroon siyang tinuturo sa iyo. O baka meron din naman siyang itinutuwid sa iyo. Sa Hebrew chapter 4 verse 12, maliwanag na minsan tayo ay tinutuwid ng Diyos sa mga bagay na nababasa natin sa Biblia o naririnig nating mensahe sa Biblia. Sabi sa Hebrew chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim,
at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Alam ng Diyos kung ano yung mga nangyayari sa atin, ano yung mga iniisip natin, ano yung mga ginagawa natin. Alam niya yan. At ang salita ng Diyos, kaya minsan nasasaktan tayo, para siyang sabi doble talim, no? Alam niyo yung operation? Isang operation, meron silang ginagamit na isang maliit na napakatalim na bagay. Mayroon, scalpel. Pagka idinanti lang yun sa balat ay nabibiyak na. Ano ang layunin nun? Upang kunin yung mga cyst o yung mga sakit na nasa loob ng katawan natin. Ang salita ng Diyos ay napakabisa, sabi niya, matalas. Kaya minsan kailangan natin makinig sa Diyos, baka may kinukorek siya sa atin. Yung ating pamumuhay, yung ating mga pinupuntahan, yung ating mga ginagawa. Baka gusto niya tayong ituwid. No? Yun ang kahalagahan ng pakikinig sa salita ng Diyos o yung pagbabasa ng Biblia. Sapagkat tandaan natin, pagka tayo nananalangin, tayo yung nagsasalita sa Diyos. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ang Diyos ang siyang nagsasalita sa atin. At kung minsan, ginaguide niya tayo. Psalms 119, verse 9. No? Psalms 119, verse 9. Kaya kailangan natin ito. Kailangan ay two-way yung communication natin. Sabi niya, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Ginaguide niya tayo. Minsan ay natututo tayo, dinadala niya tayo doon sa mga tama kapag ang mga salita niya ay ipinamumuhay natin. At dito tayo ay kanyang pinalalakas. Wag lang tayo na magsalita sa Diyos, no? Matuto rin tayo na makinig sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya ito yung magbibuild ng strong relationship sa atin, sa Diyos, yung ating communication. At maganda start na natin ito. Sabi ko nga, huwag nating hayaan na ibaliwala natin ang katotohanan ito. Ang sabi ng Panginoong Diyos kay Jeremias at ito rin ang sabi niya sa iyo, kausapin mo ako. Handa akong makinig sa iyo. At kung may tutulong ako sa iyo, tutulungan kita. Parang ganoon ang Diyos. Call unto me and I will answer thee. Napakasimple. Marahil ay simulan mo na ngayon mayroong sa cellphone pwede kang mayroong Bible, no? Open mo. O kaya meron ngayon may mga application ngayon, apps na merong Bible at meron siyang daily devotion. Actually, yun yung ginagamit ko ngayon. Paggising ko, magsasay lang ako ng salamat po, Ama, sa panibagong araw na ito. At gusto ko po kayong marinig. Bubuksan ko yung apps ko, yung application ko. At minsan pinopost ko ngayon yon dahil yun yung minimeditate ko. At gusto ko siya na nasa story ko kasi pagka nakikita ko siya dun sa story ko, naalala ko yung aking pakikipag-usap sa Diyos. Build strong relationship sa ating Panginoong Diyos. At isa ito, nakita natin yung kagandahang loob ng Diyos sa atin,
yung pagmamahal niya sa atin. Karoon tayo ng relasyon sa Diyos. Pagyamanin natin ito. Pahalagaan natin ito. At makikita natin na lalago ang ating relasyon sa Diyos. Magiging matibay ito. Hindi kayang yung kapayapaan at kagalakan na idudulot ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay hindi kayang sirain o disturb ng anumang mga pagsubok. Sapagkat pagka nasanayan natin yan, madaling nagkakaroon ng mga solusyon yung mga na-encounter natin sa everyday life. Basta lagi lang tayong tatawag sa Kanya. Kaya memorize natin ito, yung Jeremiah 33:3, no? Call unto me and I will answer thee. Kahit yun lang, memorize natin yan. Matuto ka na ibahagi sa Diyos yung iyong mga problema, i-express mo yung iyong pasasalamat, hingi ka ng tawad kung ikaw ay nagkamali. At kung hindi mo alam yung gagawin mo, humingi ka ng guidance sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay nakahandang makinig sa iyo at nakahandang tumugon sa iyong mga pakikipag-usap sa Kanya. At sana wag lang tayong one way, kundi matuto rin tayong makinig sa Diyos. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Gusto niya tayong turuan, gusto niya tayong ituwid, gusto niya tayong gabayan, gusto niya tayong palakasin. No, kaya simulan natin kahit isang verse lang o magkaroon tayo ng yung sinasabi ko nga yung apps na meron devotional. Marami ngayon mga devotional. Dati Daily Bread yung libro na Daily Bread. Dati yun lagi akong meron din noon. Sapagkat yun nakakatulong. Talk to God and listen to God. And mabibuild yung iyong strong relationship sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po. Nakita po namin ang kahalagahan po ng pakikipag-usap po sa inyo. Salamat at nakita namin po na hindi naman po ito mabigat, kundi bagkus ito po ay makakatulong sa mga nararanasan namin sa aming mga buhay. At tulungan mo rin po kami na matuto po, magnasa din na marinig po ang iyong mensahe sa amin sa pamagitan po ng pagbabasa ng iyong mga salita. At nawa po ay masimulan po namin ang bagay na ito. Sapagkat nakita po namin na kapag ka po ito ay pinababayaan namin ay napapabayaan po ang aming relasyon sa inyo. At kung minsan po, totoo po na kinukuha namin sa aming sariling karunungan, sariling kalakasan, kung paano kami mabuhay sa mundong ito. Kaya naman po, ang nangyayari ay hindi po kami nagtatagumpay. Tulungan mo po kami na masimulan po ang bagay po na ito na sa tuwi-tuwi na kami po ay makipag-usap sa inyo. At sa tuwi-tuwi na din po kami po ay makinig po sa inyong mga salita. Sa pamamagitan po ng pagbabasa, sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga mensahe, sa mga pag-aaral, sapagkat nakikita po namin ito po ang paraan po ninyo upang kami po ay inyong turuan, inyong paalalahanan, at inyong gabayan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin, naway maranasan namin ang kagandahan po ng buhay namin na malapit po sa inyo. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong na anak na si Jesus. Amen. Okay, good evening at ibalik ko muna po sa ating MC, kay Brother Bryle.
Okay, maraming salamat po sa ginamit ng Panginoon na tagapagturo po. At siguro bago po tayo magbukas, ay muli po tayong umawit. Ah, Baka may mga tanong, Brother Brian? sige po, bago po tayo umawit, ay may mga katanungan po ba tayo sa ating pinag-aralan po? Pwede pong mag-open mic or mag-chat po dito sa ating meet po. Wala po ba tayong mga katanungan? Sige po, kung mukhang wala naman po tayong mga hindi na intindihan po sa ating pinag-aralan po. Sana po ay lubusan po nating naintindihan at maisapuso po. At siguro po, bago po tayo magwakas ay umawit po, muli po tayong umawit. Muli po tayong umawit. Kung saan ako akayin. Si Jesus
Tinatawagin po si Brother Jan po para po sa ating closing prayer po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Patuloy po Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang gabi po na ipinagkaloob niyo po sa amin po sa aming muling pakikinig ng iyong pong mga salita. Salamat po sa pag-iingat sa lahat po ng mga kabataan. Salamat po sa pagkakataon na through online po ay muli po kami po ay nagkatipon, bagamat po patuloy po ang maulan na panahon, hindi po naging hadlang po para sa amin pong pakikinig ng iyong pong mga salita. At amin pong pinapasalamatan ang amin pong naging pag-aaral. Tunay po nawa po sa lahat po ng sumampalataya sa amin pong Panginoong Jesucristo na nagkaroon po ng relasyon po sa inyo dahil sa amin pong Panginoon. Tunay po na lalo po itong maging matibay, lalo pong maging matatag sa pamamagitan po ng komunikasyon, tulad ng aming pong napag-aralan, sa pamamagitan po ng pananalangin at pagbabasa po ng inyo pong mga salita. At ang dalangin po namin, ang mga nagiging hadlang po, suliranin, nakita po namin ang mga dapat po namin gawin. Tunay po na ito po ay maging parte po, bahagi po ng aming pong pang-araw-araw na buhay bilang inyo pong mga anak. Pakikipagkomunikasyon po sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong pong mga salita, sa pamamagitan din po ng aming pong pananalangin sa inyo. Salamat po at nawa dalangin po namin tunay po na ang pag-aaral po na ito na hindi lamang po namin napakinggan, kundi ito po ay amin pong maisabuhay, ma-apply po namin at masimulan po namin. Tulungan niyo po kami. Salamat po sa lahat po ng nag-join sa amin pong Google Meet. Salamat po sa inyo pong anak na ginamit at patuloy ang dalangin po namin ang pangunguna po ninyo sa lahat po ng mga kapatiran at sa lahat din po ng makakapakinig pa po ng naka-record po na video sa online. Ang banal na espiritu ang inaasahan din po namin na mangunguna po sa lahat po ng makikinig. At patuloy, dalangin po namin na kayo po ang mag-ingat po sa amin pong lahat sa gabi po na ito at sa lahat din po ng mga kapatiran. At muli po Ama, ito pong lahat ay amin pong pinapasalamatan. Tuloy po na dinadalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good evening po mga kapatid. God bless po. Salamat po. Good evening and God bless sa inyong lahat. At maulan. May pasok ba? Online class lang po. Ay, online class. Oo. Medyo Karil, sa GNC ka na pumapasok? Opo, nandito po ako sa dorm ngayon. Malalim ang baha. Pero dito po sa lugar po namin, hindi. Yun sa Okay, iba lang po. Mag-ingat ka. Opo, thank Stay home muna. Stay sa boarding house muna. Okay. Thank you po. Ingat kayo lahat, mga kapatid. God bless sa inyo lahat. Good evening po. God bless po.